Hello mga sir, yan naman tayong sige, ingat. Ang ginagawa ilawan natin ito mga sir, yung coolant nya yan, parang halo-halo, parang gatas. Ito yung takip yan, pero hindi naman naghahalo dito sa may makina, sa may part ng dipstick. Tingnan natin. Ayan, hindi naman siya nagkukulay gatas. Pagtaka kasi nagaganyan yung yung radiator, yung coolant. Maaring maaring itong coolant niya maaring may halo ng langis. Itong kasi kung may problema ito sa water pump, dapat kasama lagi yan. Kapag tinanggal mo tong dipstick na to, pag may problema ang water pump, dapat ito nagkukulay gatas din. At kapag may problema naman sa may cylinder head gasket natin, yung lata, yung sa pagitan, dapat umaapaw. Kaso itong mga sir, pati yung lagayan niya yata. Ayan nag-ano na rin siya, gatas din. Ngayon gagawin mo natin para ma-trace natin. Bell 150. 150 yung bell? Bell pala. Bell 1120. 1120. Ngayon, para makita natin kung ano yung problema nito, para mapuntirin natin, kasi mahirap din naman na magpapabili tayo kagad ng parts na hindi pa natin natutukoy kung ano yung problema nito. Ang gagawin natin, ililinisan muna natin, tapos i-check natin, magpapalit tayo ng coolant. Check natin kung ano yung nagiging sanhi niyan. At ngayon lang din ako nakakita niyan, nagkaganyan yung tubig niya, nagkulay gatas. Kasi kapag kaganyan, napunta yan sa makina, naghalo yung tubig sa kalangis, kaya nagkakaroon siya ng ganyan. Kaso nga lang, wala sa makina, sa radiator nagkaroon siya ng gatas, pati sa reserve. Umapaw ba daw? Umapaw ba? Oo. Tumatapon yan? Tumatapon? Hindi naman. Dumi lang doon sa pagkakalamig ko lang kasi wala kang buo doon. Anong kulang gamit mong Honda? Anong gamit mong kulang? Yung yung una tapon. Sige, try mo natin. Alam mo kaya nangyari yung Hindi daw na bote. pag nagpalit ka nito, Pap. Pero kung kulay green. Nagpalit ako nito. Okay, Gerald, ano mo nga, linisan mo muna yung niya. Yung radiator, testing muna natin. Ganyan na yan. Para makita natin kung ano yung sanhi, kung ano yung problema nito. Kasi hindi natin mag-decide kagad ng magkakalas tayo ng water pump, magpapatay ng water pump. Hindi naman naghahalo yung langis saka yung coolant, at hindi naman siya maapaw. Baka kasi minsan maaring yung langis ay yung coolant natin mayroong halong langis, may mga ganun po. Kaya tatanggalin muna natin para makita natin, para hindi mapagastos si sir ng malaki. Ayan mga sir, tanggalin natin yung radiator. Gagawin natin dyan para malinisan natin ng todo. Magdadalawang tayo. Uy, bakit lagyan mo sapin? Sige, tago na. Ayan linisan mo yung radiator, i-check mo kasi minsan may mga kasamang langis. Parang may luga.
check muna natin bago tayo magpalit ng water pump. Ilalagay muna natin, tubig lang muna. Mamaya na lang tayo mag-finalize ng coolant. Tubig lang muna para malinisan at ma-check natin kung doon sa tubig na nilagay natin kung maggaganyan pa rin uli at kung sakaling ganyan pa rin mangyayari after natin na ginawa yung tamang procedure para makatipid sa or hindi mapagastos muna. Kailangan natin muna i-check, double check. At ito mga source ay kapulong busy na naman at hindi na naman siya makausap at hindi ko rin siya pwedeng kausapin kasi nga ayaw nga akong kausapin kaya hindi ko siya kinakausap. Bumaba na siya ngayon ng TMX 155. Itong TMX 155 binaba natin to at naka-sidecar to mga sir. Medyo maingay kasi gumagana at marami tayong mga bisita. Sige po, nakanguso na. Meron pa tayong tapubo rodenatli at CVT cleaning naman sa dulo. At meron pang nag-aabang na 5 yata sa labas o 6. At umuulan pa naman. Bali, maya balikan natin ito siklik. Saka mo spray niyan para malinisan. Ha? Lagyan mo ng tubig ha? May tubig ba yan? Hindi nga, baka ng tubig yung ano. Spray pa. Ito mga sala pwede nyo spray ng tubig yan at hindi naman may sira yung stator nyan gawa ng dry type naman po yung mga sir. Parang may halong langis yung yung coolant nya. Hindi natin alam kung ano yung coolant na ginamit. Okay lang, diba ba? Diba ba? Ha? Sa baba. Ha? Ha? So? Okay. Pares lang yan. Kailangan kasi natin malinis ang mabuti para pag sinalang na natin yung radiator o binalikan natin yung radiator at nilagyan na natin ng panibagong tubig muna kasi gagamitin natin mga sir para makita natin kaagad kung maglalagay siya ng uli ng langis o magaganoon pa rin yung kulay niya kasi pagkakulan kaagad yung nilagay natin sayang naman yung kulan kung sakaling ganoon pa rin yung mangyayari. Ginagawa natin to para si sir at hindi rin mapagastos ng malaki at ayaw din naman natin na pabili tayo ng pabili baka mamaya nasa kulant lang yung problema na may halong langis kasi hindi natin masabi rin na may mga ganon.
Kaya mas maganda yung sigurado muna tayo. Kasi hindi ko naman din siya nakikita na water pump ang problema. Dahil kapag water pump ang problema mga sir, dapat pupunta yan doon sa loob ng makina. Magkukulay gatas din siya. Kaso nga lang brown. Pag sa nagalo yung langis sa kakulan. Kaya kailangan mo natin siyang obserbahan. Tapos kapag wala ng tubig, patayin nyo na yung makina. Kasi baka masira yung water pump. Kapag pinainit natin ng pinainit nang walang laman o walang tubig, masira yung mechanical sila ng water pump. Obligado na mapapabilis si sir o masisira yung water pump niya. Lagyan natin ulit ng tubig sa pang bubuga ng tubig uli para malinisan natin yung talagang malinis na malinis. Kasi meron pang matitirayan dito. So mga sir, pangalawang spray natin ng tubig to. Medyo pagpasensya nyo na yung background natin at maingay. Kaya kasi nag-spray tayo at malakas ang ulan. Oh, bumaba dyan. Yung motor mo malulunod dyan. Lakas ng ulan mga sir. Panday natin ulit. Spray mo ulit. Iubos mo na yung laman yan. Basta huwag kayo matakot na baka mamaya isipin nyo na masisira yung stator na binabasa natin ng tubig. Huwag po kayo matakot kasi yung stator natin safe naman po yan. Talagang nababasa po ng tubig yan. Meron pa? Kasi hindi kasi basta-basta yan mga sir na matatanggal lahat. Yan mga sir, bali binalik na natin yung kanyang radiator at tinanggal natin yung reserve tank ng coolant. Yan, inugasan muna. Tanggal mo pa. Buhusan mo ng gasolina. Buhusan mo ng gasolina yan. Kuha ka rin po. Yan, ito mga sunod, lagyan natin yung radiator at nalinisan na rin yung reserve tank ng kanyang coolant. Lagyan mo rin ito ng tubig. Lagyan mo ng tubig. Para pag tubig lang muna yung nilagay natin mga sir. Kasi ang purpose lang din naman natin sa ngayon. Kaya tubig yung nilagay natin para malinisan natin yung radiator to hose. At kailangan din natin itong painitin muna para bumukas yung Kaya mo lang muna nakabukas yan. Kaya mo lang muna. Purpose natin, tubig o nilagdagan natin ng konting coolant. Saka kailangan din natin painitin para yung thermostat bumukas or bumuka para bumato yan dun sa mismong huwag mo nang lagyan. Kasi nakabukas yung para bumuka yung thermostat at yung laman ng block tatapon niya ulit doon sa may radiator para lamigin niya ulit doon at kailangan natin obserbahan kung meron pa ring gatas na lalabas para sure ball yung parts na papalitan natin kasi hindi ko muna nakikita na sira yung water pump. Painitin natin ng konti, tayo natin bumulwak. Ayan mga sir, kulay gatas na naman. Kaya ibig sabihin, kailangan natin magpalit ng water pump. Kasi hindi naman siya bumubulwak. Kaso nga lang na naaluan siya ng langis. Yung coolant ay yung tubig. Kaya kailangan natin magpalit ng water pump. Okay, bali klasin mo natin ito.
Yan, yung mga sir, kinalas natin yung ano, yung block niya. Dahil magpa-part din tayo ng gasket at para malinisan natin kasi hindi natin matanggal lahat yung ano. Yan. Yung gasket, magpa-part tayo nito. At water pump, yan isa rin yan sa papalitan natin. At yung water joint niya, yan, nasunog na. Tapos ito yung cylinder head niya. Pero wala namang pumapasok na coolant dito sa head. Lahat po kasi yan mga sir, dyan kasi dumadaan yung coolant. Kaya yung gatas na yan, dyan din dumaan. Ha? Tagal yan, Paps, yan? Ano sa'yo? Tagal ng ganyan? Yan. Kaya lilinisin natin yan. Tapos lilinisan din natin to. Palit tayo ng water joint. Tapos yung water pump. Yan yung mga papalitan natin dyan. At medyo may katagalan ito. Gawa nga ng ano. Mahirap maglinis. Matagal maglinis. Yan. Ito na mga sir. Nailagay na natin. Napalitan na natin ng water pump. At yung cylinder head gasket. Yung dito sa may gitna. At nalinisan natin uli yung kanyang radiator. Ngayon lagyan natin ang coolant. Obserbahan natin kung magkukulay gatas pa rin. Kaya paandarin muna natin. Lalabas po yan kung sakaling meron pa rin, lalabas po yan kapag mainit na. Sa ngayon kasi bali naka-close pa yung ano, naka-close pa yung thermostat. Kaya okay pa siya. Kaya hintayin natin uminit. Pagka uminit yan, ayan, magbubukas na yung thermostat. Lalabas yung karga nito. Ipupunta niya yan doon sa radiator. Kaya obserbahan natin. Medyo muusok-usok dahil gawa na natapunan yung kanyang muffler. Painitin muna natin mga sir. Tapos check natin yung ano, radiator ulit. Yan, pinatay ko muna ulit mga sir dahil yan, kahit pa paano hindi na siya yung tulad kanina na saglit lang natin pinandar. Nagkulay gatas kaagad. Ngayon hindi naman siya naggatas, kumbaga mayroon pang kunting tira-tira tulad niyan. Dahil gawa ng na hindi talaga basta-basta may linisan kaagad yung radiator. Kaya itapon natin uli at palitan natin ng iba na naman. Yan, tinapon muna natin yung yung radiator uli, tapos lagyan natin ng tubig. Lagyan pa. Pinapainit natin mga sir para makita natin ulit.
tingnan mo. Tingnan mo ah. Tingnan mo kung pan. Pagka magbubukas kayo mga sir ng takip ng radiator nyo at mainit, maglagay po kayo ng basahan. Okay, tingnan tayo. Okay, yan mga sir, oh. Hindi na siya tulad nung una na kapag pinainit mo siya, talagang kitang-kita mo talaga na kulay gatas siya. Ngayon yung kumbaga yung yan, kunting-kunti na lang yan. Yan yung mga tira-tira sa radiator. Kaya painitin muna natin para uminit yung radiator at yung natirang gatas diyan at itapon natin ulit pag mainit at sasama yan sa ano. Okay, painitin mo natin ulit mga sir para sure ball tayo at malayo pa pala yung pinanggalingan ni sir pag kainta pa pala yung may-ari dito at sumadya talaga siya. Bata pa. Okay, bali, palitan mo uli ng tubig pa, isa pa sir ha, para hindi naman sayang yung pagpunta mo. Kailangan masigurado natin. I-drain mo uli. At least kailangan na kasi natin i-secure at layo pa ng pinanggalingan ni sir. Drain natin uli siya. Yan. Yan mga sir, coolant na siya ngayon, hindi na siya may halong hindi na siya tulad nung una na may halong langis. Kaya nagkaroon siya ng gatas kasi may halo siyang langis. At kung mapapansin nyo, hindi naman talaga totally matatanggal kaagad yung kanyang yan, may mga kunting-kunti pa, pero yung coolant, ayan, may halo kasi yung ilalagay natin, may halong coolant saka tubig. Okay, balik mo na. Pero ito napaka-sensitive to mga sila. Dapat kapag once na naghihigpit kayo nito, dapat kamay nyo lang mga sila. Huwag nyo lang gagamitan ng mga tools na medyo baka hindi nyo kaya o hindi nyo makontrol yung higpit. Nalulustrate po itong mga sir kasi plastic parts lang ito. Kaya ingat-ingat pa rin. Yan mga sir, Kaya pag binuksan mo yung radiator, ganyan po yung mangyayari po talaga. Kaya napaka-importante kapag once na nakakalas ka ng takip, maglagay kayo ng basahan. Yan, hindi naman na siya nagagatas. Kumbaga, kinailangan lang din natin siyang painitin para yung mga natitirang gatas pa dyan sa loob ay matanggal. Sige, lagay mo lang muna yan dyan. At least hindi na siya tulad ganoon sa una na wala iba na yung ngayon. Ha? Ibalik mo muna yan, painitin mo lang muna. Basta tiga ka muna konti para sure ball yung mo. Balik natin uli. Hayaan mo lang siya na kami huwag mo ng buumbayin. Yan na yung finalize natin mga sir. Kailangan natin painitin tapos magpapalit tayo ng panibagong coolant gamit yung Delo na XLI sa sa Caltex coolant po yun mga sir, premix po yan. Okay, painitin mo natin ito mga sir. Ikakat ko na lang ulit yung video para hindi na umaba yung ating video.
Okay, ito na mga sir. Bali, pinalitan natin ng bagong coolant. At yun na yung coolant niya. Ngayon, nilagyan na naman natin uli ng bago. At medyo anong oras na rin. At kaya na pa ito si sir. At anong oras na rin. Kaya, ayun. Okay naman na. Wala nang problema. Magkawin na rin si sir at kain ta pa uwi. Ito sa gini. Yung sa ano yung nakita nyo sa baba, yan yung una nating kalas. Yung tapon, kaya ganyan yung kulay niyan. Pero ito na yung tinanggal natin. At paano, okay na siya. Wala na yung dati. Mga nakita kong problema, yung gasket, isa rin po yun. At yung water pump, saka yung water joint, isa rin yun. Pinalitan natin dahil na lumuwa na. Tapos yung head, saka yung block, nilihan natin sa patag, sa pantay para pagka binalik natin yung block saka head, wala po siyang bingkong at hindi siya mag-loose compression o maghahalo yung langis. Kaya pagka mga ganun mga sir, dapat i-double check nyo na mabuti kasi kawawa si customer kapag once na nag-back job. Siyempre, kung may trabaho din si sir, medyo makakabala. Yan, binabalik na natin yung upuan. Sakaling same ng problema yung problema nung motor na to sa motor ninyo, yan lang po yung mga gawin nyo mga sir para ma-secure nyo na matatanggal talaga yung problema ng motor. Nakakuwit na sir at hanggang dito na lang yung videos natin mga sir. Maraming salamat.